Talagang napaka-importantang balita ito. Ang Estados Unidos ng Amerika ay tuluyan ng magpapadala ng mga tropa sa Iran upang sakupin ang isla ng Hark at hindi lang yon. Pinabilis ng Estados Unidos ang pagpapadala ng mga landing ship at libu-libong marine sa gitnang silangan habang nagpapatuloy ang operasyon laban sa Iran. Kinumpirma ng White House sources na nagpasya si Trump na mag-ground invasion sa Iran. Kabilang sa mga pinag-uusapang opsyon ang paglapag ng mga sundalo sa baybayin ng Strait of Hormuz upang tiyakin ang ligtas na pagdaan ng mga tanker, pagpapadala ng mga unit ng hukbong lupa sa isla ng Hark kung saan dumadaan hanggang 70% ng export ng langis ng Iran at pati na rin ang pagsakop sa mga reserba ng highly enriched uranium ng Iran. At ngayon, inilabas ng Axios ang balita na inaasahan ko na rin naman. Plano ng mga tropang Amerikano sa lupa na sakupin ang isla ng Hark ng Iran upang painain ang rehimen ng mga Ayatollah at buksan muli ang Strait of Hormuz. At ito ay nangangahulugan ng digmaan ay talagang umaakyat na sa bagong antas. Ako si Alexei Pechi. Mga kaibigan, kung gusto ninyo ang content na ito at na-suporta ng aming YouTube channel, malaking pasasalamat ko. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng anumang paraan na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Gawin ito sa dulo ng episode kung nading kapakipakinabang o interesante ang impormasyon. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description din ng video na ito. Kaya nagpadala agad ang Estados Unidos ng libu-libong marinong sundalo sa gitnang silangan para simulan ng operasyong panlupa sa Iran ayon sa mga source sa White House. Nagpasya si Trump na pabilisin ang pagpapadala ng mga landing ship at libu-libong marine sa gitnang silangan kasabay ng operasyong militar laban sa Iran. Partikular, iniulat na ang ika-11 Marine Expeditionary Unit na binubuo ng hindi bababa sa 2,200 marine ay aalis mula San Diego ng mas maaga kaysa sa orihinal na schedule sa mga susunod na araw. Ang mga sundalo ay ilalagay sa loob ng barkong pandigma na USS Boxer, ngunit ayon sa lumalabas, ito ay simula pa lamang. Kasama ng nabanggit na barko, magtutungo rin sa baybayin ng Iran ang dalawa pang barkong pandigma na USS Portland at USS Comstock. Dapat nilang ihatid sa destinasyon at ang pinakamahalaga ang mga F-35 na jet fighter mga misil at kagamitan para sa pagpapalapag ng mga sundalo sa lupa. Patunay ito na talagang nagpasya si Trump na salakay ng Iran. Dadaan ang flotilla sa Indo-Pacific papuntang gitnang silangan at sasama ito sa USS Tripoli. Mamaya, sasali rin sa operasyon ang cruiser na USS New Orleans at ang dock landing ship na USS Rushmore. Bilang resulta, ang kabuuang bilang ng mga tauhan na ililipat sa conflict zone ay maaaring umabot sa humigit kumulang 8,000 sundalo kung saan 5,000 dito ay mga Marines. Dito ko agad babanggitin na nalaman ngayon na sinimulan na ng Estados Unidos ng Amerika ang operasyong militar para alisin ang blockade sa Strait of Hormuz. Ang pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng staff ng hukbong sandatahan ng Amerika, si Dan Kane, ay naghayag ng mga Amerikanong attack aircraft at Apache helicopter ay lumilipad sa Strait of Hormuz at winawasak ang mga Iranian na bangka at binobomba ang baybayin. Binigyan diin niyan ito ay paghahanda pa lang. Isang paghahandang yugto, ito para linisin ang Strait ng Hormuz. At pagkatapos nito ay makakapasok na roon ng mga barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos. At dito, kasabay ng balitang ito, lumabas ang balita na ang mga tropa ay agad na inililipat papunta sa direksyong ito. Iniulat ng Reuters na pinag-iisipan ng administrasyon ng US ang pagpapadala ng dagdag na tropa sa gitnang silangan para sa operasyong panlupa laban sa Iran. Kabilang sa mga pinag-uusapang opsyon ay ang paglapag ng mga tropa sa baybayin ng Strait of Hormuz upang tiyakin ang ligtas na pagdaan ng mga tanker, pagpapadala ng mga unit na hukbong lupa sa napakahalagang estratehikong isla ng Hark kung saan dumadaan hanggang 70% ng export ng langis ng Iran, pati na rin ang pagsakop sa mga reserba ng mataas na enriched uranium ng Iran. Sabi ng White House kahapon, hindi pa nagdedesisyon si Pangulong Donald Trump sa pagpapadala ng dagdag na tropang panlupa.
Sinabi ni Trump na wala daw siyang plano magsimula ng operasyong panlupa pero mas matimbang ang mga gawa kaysa salita. Sa kabuuan, umaabot na sa humigit kumulang 50,000 sundalo ang puwersang Amerikano sa gitnang silangan. Dapat nating tandaan na sa simula ng digmaan, sinabi ni Trump na layunin niya protektahan ang mamamayang Amerikano at mga kaalyado mula sa banta ng rehimeng Iranian. Kasabay nito, malinaw na umaasa ang pinuno ng White House sa mabilis na tagumpay. Natatandaan din na maaga pa lang ay nagdeklara siya ng panalo. Ayon sa White House, di dapat lumampas sa 4 hanggang 6 na linggo ang digmaan. Pero ngayon, naghahanda na ang administrasyon ni Trump para sa mas matagal na labanan. Diretsahang sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na walang takdang panahon ang digmaan. Ayon sa pahayagang politiko, naghahanda na rin ang Central Command ng sandatahang lakas ng Estados Unidos sa posibilidad na tumagal ang operasyong militar sa gitnang silangan. Tatagal ito ng hindi bababa sa 100 araw. At sa ganitong konteksto, tinitiyak ng pahayagang Axios na balak ng mga tropang Amerikano na sakupin ang isla ng heart ng Iran kung saan dumadaan ng 70% ng export ng langis ng Iran. Pinag-iisipan ngayon ni Pangulong Donald Trump na i-pressure ang Tehran para pahinain ang Ayatollah regime at buksan muli ang Strait of Hormuz. Magbibigay ako ng CP mula sa Axios. Gusto ni Pangulong Trump na ang kipot, kung kailangan niyang sakupin ang isla ng Hark, gagawin niya iyon. Kung magpasya siyang magsagawa ng landing sa baybayin, mangyayari yon. Ngunit wala pang desisyon ayon sa mataas na opisyal ng administrasyon ni Trump. Dito muna tayo. Ipaliwanag ko agad kung ano ang isla ng Hark at bakit ito mahalaga. Sa totoo lang, napakaliit lang itong Coral Island. May habang 8 kilometro at lapad na 4 na kilometro. Kaya nga ang isla ng Hark. Ito ang sentro ng sistemang sirkulasyon na nagpapakain sa ekonomiya ng Iran at kasabay nito, ito rin ang Achilles heel ng rehime ng Iran. Sa isla, mayroong napakalaking oil terminal para sa pagpuno ng mga oil tanker. Pero ang ironya ng tadhana ay ito. Ang oil terminal doon ay itinayo ng Amerikanong kumpanyang Amoco noong dekada 60 bago pa man ang Islamic Revolution. Dahil mababaw ang tubig sa baybayin ng Iran, ang mga pantalan sa lupa o sa mainland ay hindi kayang tumanggap ng malalaking oil tanker. Napagpasyahan na sa isla itayo ang terminal dahil maganda ang baybayin at malapit ang mga tanker, kaya maglalagay na lang ng tubo. Uulitin ko, mga Amerikano ang nagtayo nito na labis kinamumuhian ng mga Iranian. Ang pagsira sa mga pasilidad ng langis o pagsakop sa isla ay mag-aalis sa Iran ng kabuhayan. Ngunit magdudulot ito ng malawakang paglala ng digmaan dahil tiyak na mangangailangan ito ng pagpapadala ng sundalong Amerikano sa Iran at magbibigay ng dahilan sa Iran para bombahin ang mga oil field, pabrika at daungan ng iba pang bansa sa Persian Gulf na maaaring magdulot ng ilang buwang kung hindi man ilang taong pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ayaw ni Trump bombahin ang isla ng Hark. At malinaw kung bakit. Madalas sabihin ni Trump na gusto niyang mangyari ang pagpapalit ng kapangyarihan sa Iran, gaya ng sa Venezuela, papalitan ng mas masunuring leader. Ang pagsira sa Hark ay mag-aalis sa bansa ng kita mula sa pag-export ng langis at ang Iran ay malulugmok sa kaguluhan anuman ang namumuno. Nalulutas na okupasyon ng isla ang isyung ito. Ngunit para dito kailangan magpadala ng mga sundalong Amerikano sa Iran na tila ginagawa ni Trump na yon. Ang terminal sa isla ay kayang magproseso ng 5 hanggang 7 milyong bariles bawat araw. Bukod sa terminal, may mga imbakan ng langis sa isla para sa 28 milyong bariles. Gaya ng sinabi ko, pwedeng maglanding ang US troops hindi lang sa isla kundi pati sa mainland at mapaparalisa pa rin ang operasyon ng terminal. Ipaliwanag ko ito. Para dito, sapat ng bombahin o sakupin ang istasyon ng pagpapaagos ng langis malapit sa baryo ng Gore sa probinsya ng Bushehr sa baybayin. Mula sa istasyong ito ng pagpapaagos ng langis, kumokonekta ito sa bagong terminal ng Jask sa Golpo ng Oman. Iniiwasan nito ang Strait ng Hormuz. At dito, napakahalaga ng puntong ito. Ang alternatibong ruta, itong terminal ng Jask, halos hindi ginagamit bago ang bigmaan. Ngunit pinapahintulutan pa rin ang Iran na mag-export na hindi bababa sa 1 milyong bariles kada araw. Ito ang nagbigay daan sa paglalagay ng mga mina sa Strait ng Hormuz na may kaunting pinsala sa sarili nilang pag-export.
May isa pang opsyon, magpatupad ng naval blockade sa isla ng Khark at huwag papasukin ang mga tanker. Napag-usapan na ng mga autoridad ng US at mga abogado ng Pentagon ang legalidad ng mga hakbang na ito. At dahil ang operasyon para sakupin ng isla 24 na kilometro mula baybayin ay maaring maglagay sa mga tropa ng US sa panganib sa putok mula mainland. Magsisimula lang ito kapag humina ang militar ng Iran sa Strait of Hormuz. Balik tayo sa balita. Isinasagawa ito ngayon ng mga attack aircraft at Apache helicopters. Ayon sa militar ng Amerika, kakailanganin nila ng halos 1 buwan ng pag-atake upang pahinain ng mga Iranian bago sakupin ng isla ng Khark. Nais kong banggitin na noong nakaraang Biyernes, nadlunsad ang tropang Amerikano ng malalakas na airstrike sa isla ng Khark at winasak ang maraming target militar. Ngunit ayon kay Trump, ang Estados Unidos, at ito ay isang CP, ay hindi umatake sa infrastruktura ng langis sa isla dahil sa konsiderasyon ng disensya. Ayon noon sa Washington, ang pag-atake ay babalang putok para kumbinsihin ang Tehran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ngunit kasabay nito, ang pag-ataking iyon at sa tingin ko ito ang mas malamang ay naging paghahanda para pahinain ang kakayahang militar sa isla at lumika ng mga kondisyon para sa posibleng operasyong panlupa. Dito muna ako titigil. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa mga komento sa video na ito. Mangyaring mag-subscribe sa channel. Maaring gusto ninyong maging sponsor ng YouTube channel na ito. Maaari ninyong pindutin ito sa parehong lugar kung saan kayo mag-subscribe. At syempre, mag-like kayo at pindutin ang notification bell. Sa kabuuan mga kaibigan, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.